NAIA Airport Terminal 3, binenta na daw sa halagang 38 billion pesos. Bilyones tong pinag-uusapan dito mga tol Pero eto, meron akong mga naririnig ng mga tolongges vlogger dyan na alam kong alipores at bayaran ng administrasyong bulok na ito na pinapakalat yung maling ideya at kaisipan sa mamamayang Pilipino ngayon. Sinasabi nila na yung mga DDS daw mga tolongges, mga bobo, mangmang dahil daw akala ng mga DDS binenta naman daw sa private company o sa private na individual. Alam naman natin lahat na hindi naman binenta sa private company. Kaya wag niyong mamalitin at kukutsay ng mga DDS. Alam namin na binenta yan sa gobyerno din. Kaya nga masasabi namin na ito ay isang malatulonggis na galawan Yan ay opinion ko Sasabihin ko sa inyo punto por punto kung bakit Unang-una, paano magiging isang magandang galaw yan? Binenta nga sa gobyerno din. Saan kayo nakakita ganun? Kahit yung mga past presidents natin, hindi naman iniisip na gawin yan. Dahil nga, yan ay isang kainutilan Diba? Ibebenta nyo sa sariling gobyerno din. Diba? Ang dami na nga nating utang in and out of the country. Meron tayong mga problema pa na dapat lutasin. Tapos, yung 38 billion na yan, ang ginawang down payment, sa nabasa ko, 10 billion pesos lang. And then yung 28 billion pesos na balanse, uutay-utayin, babayaran within 10 to 15 years pa, if I'm not mistaken. So imagine niyo imbis na nakakapag-focus tayo sa mga ibang problema, magugugol pa yung atensyon ng mga susunod pang mga pangulo sa mga paperworks na gagawin pa dyan para lang sa pagbabayad ng utang na yan, di ba? Imbis na pinaganda na lang nila tulad nung panahon ni Tatay Digong. Si Tatay Digong nga kita nyo, napaganda ng gusto yung Clark International Airport at yung Cebu Mactan International Airport gamit ang ating pondo ng bayan. Hindi kailangan na magbenta sa kaliwat kanan dyan. Di ba? Tayo ultimo yung gold reserves natin, yung kayamanang ginto natin nabenta. Di ba? Para saan? May magandang dahilan ba? Wala yata akong maisip na magandang dahilan ba't binenta nila. In fact, na-miss pa nga natin yung opportunity nung tumaas talaga yung gold di ba? This year. So eto, mabalik dyan sa airport na yan. Paano naging magandang dahilan yung sinasabi ng mga tolongges vlogger na ito na kaya daw binenta yan sa gobyerno din dahil daw para mapaganda yung facilities sa loob ng airport. Isang malaking katulonggisan din yan, di ba? Paano mangyayari yan? Meron tayong pondong nakalaan talaga para mapaganda ang ating mga paliparan, ang ating mga facilities na pag-aari ng ating gobyerno. Meron talaga nakalaan na funds dyan. Bakit kailangan pa magbenta sa sarili din nating gobyerno? Diba? Katangahan naman nata yan. Pangalawa, yung perang binayad dyan bilang down payment o yung paunang bayad na 10 billion pesos, dapat ginamit na lang sana yan para instantly pina-repair yung mga sirang mga escalator o elevators o yung mga aircon o yung mga problema sa wifi dyan sa loob ng bulok na airport na yan ngayon, di ba? Dapat instantly pinagawa na lang yan agad at nararamdaman na sana ng taong bayan at ng mga turistang pumapasok sa ating bansa ang dapat na dissenting airport natin. Pero kita nyo, binayad bilang down payment. Kaya pangatlo, bakit napakatagal? 15 years para bayaran? Parang nagiging tila home credit plan to Imagine niyo yung tagal ng panahon na yun na installment basis, di ba? Na imbis na nagre-renta na lang tayo dahil nga yung BCDA, yan kasi yung may-ari talaga ng lupa na kinatitirikan nga ng airport na yan. Yan yung namamahala sa mga yung mga dating military camps o bases na ginagamit ng gobyerno para sa mas makabuluhan ng mga proyekto. Halimbawa, kung merong gagawing isang infrastruktura, di ba? BCDA ang namamahala dyan. Kaya ito ang tanong ko, di ba? Imbis na nagre-renta na lang ng patuloy sa BCDA, walang masama dun, at pinapaganda na nga lang dapat instead yung mga facilities dyan sa airport na bulok, kailangan pa talaga pahirapan yung mga sarili nila na bayaran sa ganyang katagal na panahon, 15 years, di ba? Isipin nyo yun. Imbis na yung 10 billion na pinaunang bayad na yan, ginamit na para sa pagkukumpuni ng mga sirang mga kagamitan dyan sa loob ng airport nga na yan, na bulok. Kita nyo, ayan, ang pangit ng kanilang galawan. At yung binabayad ngayon ng mga papalabas ng bansa, kahit yung mga OFWs natin na terminal fees, kita nyo, laki-laki, di ba? Sa ibang bansa nga, walang binabayad na ganyan Pero kita nyo sa atin, kailangan nyo magbayad ng terminal fees na napakalaki. Tapos saan mapupunta?
Dahil sa ganyan na government to government na transaksyon. Ha? Kayong mga bayarang mga vloggers kayo, nakakaya kayo para kayong mga makapili. Kapit na kapit talaga kayo sa administrasyong bulok na ito. Kahit na alam nyo ng baloktot talaga ang daan na tinatahak ng mga yan. Ha? Kaya kung ako sa inyo, mag-research muna kayo. At huwag kayong maglakas loob na makipagdebate kung alam nyong wala kayo sa tamang mga prinsipyo.